ka, makasinto na, binabash ka lang for no reason at all. Pero pwede yun. Hindi ka binabash for no reason. Binabash ka nila kasi ayaw nila sa'yo. Parehas din sila nung nagre-reklamo. Yung reklamo, bashing na sa inyo. Yung nagre-reklamo at saka basher mo, iisa yun. Oo, pinaghiwalay nyo pa, isang section lang galing yun. Kaya ka binabash, kaya ayaw nila sa'yo, may mali silang nakikita. So you have to address it. Pag in-address mo yun, o di ma-convert mo sila, gusto ka na nila, yung may gusto sa'yo, ayaw naman sa'yo, ganun. O, pakinggan nyo yung statement naman nito ni Benhar Abalos kung anong gagawin niya sa Pilipinas. Sige nga, anong plataforma nito? Tangina, kawawa naman si Benhar, kawawa ka naman. Hindi ka mananalo. Iboboto mo ba si Attorney Big Boss Dada? Maglalagay ako ng dyan. Maglalagay ako ng listahan ko dyan. Kalma ka lang. Andre ninyo. Ano ka lang? Sige, iboboto ko na para sa kapanatagan mo. Iboto ko na. Basta importante, iboto niyo si Pastor Kibuloy. Benhar, putay na, kahit anong pigil mo sa ngiwi mo, putay na, kahit anong pinitigilan niya yung ngiwi niya, talagang hirap puta, kahit anong pigil mo dyan, Benhar, lalabas yan, parang bagoong yan. Kahit anong sara mo, nangangamoy pa rin yan. Sige, tingnan natin anong plataforma na ito, kahit di naman ito mananalo. O wag na kaya, no? Wag na kaya natin pakinggan yung plataforma nito. Wala man silbi ito eh. Sa tatlong taon po ninyo bilang kalihim po ng DILG, napakarami po ninyo. Sa tatlong taon po ninyo bilang kalihim po ng DILG, napakarami po ninyo mga accomplishment. Ang ginagago. Siguro syota mo yan, nagtatanong, napakarami mong accomplishments. Putang ina niya, anong accomplishments niya? Ang dami niyang pinaratangan ng guilty kagad kahit wala pa sa korte. Anak ng kulay talaga naman. Ang dami daw achievements. Ano achievements niyan? Baka medal sa eskwelahan, marami yan. Pero anong achievements nito? Tangina niyan. Anong achievements mo, sir? Ang daming pogo. Ang daming droga. Ang daming krimen. Tayo na, nahuli nyo sa alitagtag. Proud na proud ka pa. 2 tonelada. Nawala yung 800 kilos. Tayo na, yung drug lord, hindi nyo nahuli. Nahuli nyo yung driver. Nakawala pa yata. Ay, ng buhay ito. Anong nagawa nito? Tumanggap ng pera mula sa private individual para gawing pabuya kay pastor na bawal sa batas. Anong achievement niya? Yung pagkubkub nila sa KOJC ng 16 days. Anong achievement niya? Yung pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa ISAP. Sige na nga. Si Bantag, nakita niyo na? Hindi pa. Daming accomplishments. Utang ina, ang dami daw niya achievement para against illegal na droga. Ang dami nga drugs ngayon eh. Utang, yan na yung ngimi niyo, gumaganon na Utang, hindi niya na mapigilan Ano po ng mga wanted person. Marami po kalawang leaders na nagsasabi bakit daw po kagad kayo umakyat sa Senado at bakit niyo po iniwanan agad ang DILG na sana ay mas marami pa po kayong accomplishment. Utang ina, shota niya itong nagsasalita. Magkano?
Puta, nag-declamation yung nagtatanong. Saan ka makakita naman nagtanong? Sa dami, by the way sir, gusto ko lang pong malaman na sa dami po ninyong nagawa sa bayan natin, napababa nyo yung droga, napababa nyo ang ganito, ang ganyan, at napakarami nyo nagawa sa bayan natin. Bakit po kayo umalis sa DILG? Mas madami pa po sana kayong magagawa doon. O kayo po ang pinakamagaling na DILG secretary sa buong mundo. Tayo na naman yung nagtatanong, ano to, planted? Ito, nangiwi siya na magagawa sa mga susunod na mga panahon. Anong tanong? Anong tanong? Accomplishment na magagawa sa mga susunod na mga DILG na sana ay mas marami pa kayong accomplishment na magagawa sa mga susunod na mga panahon. O ano? Anong tanong dun? Oo, anong tanong dun? Style nyo bulok. Alam mo, Michael, kanya-kanya pong kapalaran yan eh. Ano po? Ang importante lang sa akin sa lahat ng nagabanan ko, magmula mayor, magmula congressman, magmula nung COVID time. Ako po ang chairman ng MMDA. Napakahirap dahil kalaban mo ng COVID. Ngayon DILG. Siguro ang importante sa kwento ay maganda yung ending. Iniwan ko ang isang departamento na very cohesive, very united. Dahil sa totoo lang po, pinakamahirap Ina-uniting. Kailan naging uniting ang DILG? Pukin ang ina niyan. Ang dami nyong ginulo. Inano, antindi no. Talagang baliktad ang utak nito eh. Uniting daw. Utang ina, wala kayong pinagbati. Lahat pinag-away-away nyo. Ay, napatingin kay OJC, gusto na magsimbay. Ayaw nyo pagsimbayin eh. Inan to, ewan ko. ang DILG dahil napakalawak. Isipin mo, susupervise mo lahat ng mga governor, mayor, hanggang barangay captain, yung polisiya, yung policy building, kakapacitate mo yan, aalam yung mga problema on the ground. At the same time, sinusupervise mo ang problema ng krimen ng pulis, problema ng BGMP, ng congestion, problema ng mga fire truck, fire station. Pagkatapos, meron ka pang Commission on Women, on Youth, on Muslim Affairs, meron ka pang Local Government Academy, meron ka pang Public Safety College, ikaw pa chairman na Polcom. So, you have to wear so many hats. May mga araw na hindi ako nakakatulog. Nakaputang ina. Ulul, kaya hindi ka nakakatulog. Alam ko kung bakit. Ang dami daw niyang hat. Ganun talaga. Kapag artista ka, you have to wear so many hats. Pero alam ko kung bakit hindi ka nakakatulog. Marami mga araw hindi ako nakakatulog. Alam ko kung bakit. Binabantayan mo yung sarili mo. Kaya hindi ka natutulog. Pero at least, I would like to say, baka maubos naman ang oras ko, all of these departments, high moral po sila, they're very cohesive right now, at kung sino mapapalit sa akin, siguro yung maganda sa ending ng istorya, no? Maganda at united po at makikita nyo naman ang performance nila bawat isa. Sir, good. Kaya daming ang galit sa'yo, hindi ka nga lumalabas sa survey. Hindi ka lumalabas sa survey, ibig sabihin hindi ka nila gusto. Baka sa Mandaluyong ka lang manalo, sir. So sa buong Pilipinas, putang ina, magdasal ka ng matindi. Tsaka gumastos ka ng malaki. Punta, mantakin mo ha. Mantakin mo, tinan ninyo. Paano kang iboboto ng tao? Pucha, galit na sa'yo una sa lahat yung mga taga Baguio. Oh, dahil inulul nyo si Bantag. Oh, so ano pa nga, putang ina, galit na galit sa'yo ang mga taga Davao. Ilang butante ng Davao. At hindi lang yung Davao City, putang ina, pati sa Davao del Norte, buwisit sa inyo. Si Hubahib, tinarantado nyo. Cebu, putang ina, tinarantado nyo yung vote rich na Cebu. Tingnan nyo nangyari kay Rama. Yung ginawa nyo sa Kingdom of Jesus Christ, kinupal nyo ang Mindanao. Ang ina, paano ka mananalo, sir?
Tinarantado nyo yung Cagayan. Si Governor Mamba. Puta, paano ka mananalo? Sabi ni Sulaywoman, si Hubahib umanib na sa gagong Pilipinas. Alam ko naman. Noon pa alam ko na di ba? Sinabi ko na nga sa inyo, bisita ako doon kay Hubahib noon. Dahil tayo na yan, pinagtanggol siya ng mga tao, tapos nung binati siya ng happy birthday ni Bongbong, tuwan-tuwa siya. But anyways, that's politics. But what I'm saying is, si Hubahib is a governor in Mindanao, in Davao. In one province of Davao, o region ba tawag nyo dyan. But what I am saying is, pucha, kung ano yung ginawa sa Davao, ginawa yan sa buong Mindanao. Ibig sabihin, kung ano nangyari sa Davao, kung inapi ang Davao, ginawa yan sa buong Mindanao. Again, ito pa, nangyayari pa yung dyan sa may, yung BI sa BARM. Nangyayari pa yung sa BARM. Puta, galit na galit yung mga taga-BARM dyan sa administrasyon ngayon kay Special Assistant to the President Lagdameo. Tropa nyo yun. Putang ina, paano ka mananalo? Diba, Sulaywoman? Halos buong Mindanao yung ginawa nyo sa mga Duterte. Putang ina, buong Mindanao yan. Hanggang Kabisayaan, Abalos. Kaya ako nagsasabi na sa'yo, putang ina, kung ako sa'yo, mag-withdraw ka na. Oo, bumalik ka na lang ulit sa DILG dahil putya, sigurado ako matatalo ka. Isang taong kang tambay. Tama, Diego Latigo, yung ginawa nyo pa kala TV sa Negros Oriental. Putya yan, yari kayo dyan. At madami pang iba, yung ginawa nyo pa kay Alice Guo sa Tarlac. Talaga siya. Lalo na yung sa BARM, hindi nila kilala ang tao doon. Talaga, mamamatay silang lahat dyan. Ako, maniwala ka. Sabi nga ni Sulaywoman, si PRRD lang ang nakapagbati sa mga taga-BARM. Putang ina ngayon, ginulun na naman nila. Putya, kayong mga taga-BARM, huwag kayong mag-away-away. Putya, awayin nyo yung nagpapaaway sa inyo. Etong mukhang to. Tandaan ninyo. Putya, iboto nyo to sa pagkakapitan. Napakarami yung inabala. Sa totoo lang, Abalos. Kilalang kilala ka. Sa sobrang sikat mo, buwisit na buwisit ang mga tao sa'yo. Kaya Abalos, kahit ano pang sinabi nung nagtanong sa yung gunggong na reporter na sigurado kaibigan mo, kung taga GMA News yun dahil meron kang Black Rider, siyempre taga GMA ka GMA din yun natural, ipupush ka niyan. Ito lang masasabi ko sa iyo, Abalos, putain na. Kahit pigilan mo yung niwi mo, hindi ka mananalo. Pati daw sa Bohol, yung ginawa nyo daw sa Bohol, sa gobernador ba o mayor ng Bohol, pati daw dun, putya, naku po, Luzon, Visayas, Mindanao, may pinesti ka. Paano ka mananalo? Baka sa Mandaluyong nga, hindi ka pa manalo. Baka kukuha lang kayo ng campaign funds, Alam nyo naman di kayo mananalo, baka kukuha lang kayo ng campaign funds, Kayo talaga, sige, pakinggan pa natin to kung ano pang sasabihin nito. Your time as mayor po ng Mandaluyong, binansagan po ang Mandaluyong City bilang Tiger City sa Putang ina, galing talaga nung nagtatanong sa kanya. Puta, kinikilig, Kinikilig, baka maihi ka dyan, Saan ka makakita na nag-file ng COC na puta ina, yung nagtatanong, binibigyan ka ng parangal? Ang daming dito. Ang daming nag-file ng COC, ang tinatanong nila kung anong plataforma mo. Pero ito puta ina to nagtatanong na to, ikaw ang pinakamagaling na DILG secretary. Kamusta na yung ikaw ang pinakamagaling ang city mo, ang Tiger City. Na ang Mandaluyong ang pinakamagaling, putang ina. Si Pacquiao ba itong nagtatanong sa'yo? Sabi ni Pacquiao, #1 tayo sa economy. Pero hayop na yan. Yung nagtatanong,
Shota yata nito eh. Tayo na baka kumpare mo sa binyag yan ha. O nakita nyo yung mga tanong? Ulitin natin yung mga tanong. Sir, during your time as mayor po ng Mandaluyong, binansagan po ang Mandaluyong City bilang Tiger City sa buong bansa. Dahil sa mabilis na pag-unlad po at pagdami ng mga negosyo sa inyong lungsod. Paano po ninyo ito magagawa at saan kayo po ay maging senador? Paano po ninyo ito magagawa para po sa ating bansa? Tayo na sa kamakita ng tanong na ganun. Noong pong kayong mayor sa Mandaluyong na binansagan po itong Tiger City dahil po sa sobrang unlad ng ekonomiya, napakaraming mga negosyo, napakaganito, napakaganyan, putang ina, alam na alam mo yung detalye, tiga Mandaluyong ka? Hindi ka ba naman tanga? Ganun ba magtanong sa kandidato? Tanong dyan, anong plataforma mo? Dahil na, sabi ni Diego Latigo, kulang na lang subuan si Abalos eh. Hoy, yung nagtatanong, Michael, tayo na masahihin mo na habang ini-interview mo para talagang at home siya. Ay na scripted eh. No, alam mo yung scripted, artista talaga to eh. Pati yung nagtatanong sa kanya scripted, mantakin mo ha. Yung nagtatanong sa kanya, alam lahat ng achievement niya. Utangin na ang galing. Hindi kasi usually, halimbawa ako, kakandidato ako yung magpapakilala sa sarili ko. Lahat ng nagawa ko, sasabihin ko. Ililigawan ko kayo yung mga i-offer ko sa inyo na mga bagay-bagay ay sasabihin ko sa puta ito hindi. Oo, ito hindi. Meron nang gumawa noon para sa kanya tapos kinilig na lang siya. Ikaw naman. Sir, ano po masasabi nyo? Na ang Mandaluyong ang pinakamagaling? Sobra ka naman. Ikaw talaga, hindi naman ako pinakamagaling doon. Ano ka ba? Nagkataon lang yun. Katanganan yan, talagang ano siya eh. Para siyang maiihi sa kilig eh. Well, number one, yun po ay inawardan sa akin ni Secretary Mar Rojas. Tama, di ba? Kay Diego Latigo, kay Atty. Vic, puro kupal yung tanong. Tangina dito, walang tanong. Puro papuri. Tangina, dyan mo makikita na putsangin ang gobyerno hawak sa liig itong mga mainstream media. Oh, meron niyang you scratch my back, I scratch your back. Ganun ang mga hayop na yan. Second most economically vibrant, kaya kami tinawag na economic tiger of the Philippines, Tiger City. At hindi lamang yun, Michael, kami lang ang kauna-unahan na lahat. Hindi lamang yun, Michael. Tangina to si Michael, oh. Kainuman niya siguro yan. Lahat ng release ng tren. Binili po namin ito. At ngayon, yung mga dating informal settlers o quote-unquote sinasabi na squatter, ngayon landowners na. Totoo ba to? MJ Banglista. Totoo ba to? Hoy, Abalos, dumaan ako sa 9 de Pebrero. Putan, dami pa rin squatter doon. Ano pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung sinong Michael to, Diego Latigo, pero sigurado ako tropa pits niya to. Baka pagkatapos niya kumain sila siomay dalawa. Uy, tumigil ka. Yung mga quote-in-quote squatter, landowner na, huy. Dumaan ako 9 de Pebrero. Puta, kahit anong sunog mo dun, hindi umaalis yung mga tao. Ang dami, ang kakapal ng mga kable ng kuryente. Pucha, yung poste nandoon sa langit. Pabahay namin, sariling pera po namin ang ginamit namin. Utang ina, sariling pera mo? Gago, perang taong bahay niyan, hoy. Sino sabi mo? Pabahay po ito ng lungsod ng Mandaluyong. Pera ng Mandaluyong. Pera ng Mandaluyong, di mo pera yun. At yun ang dadalhin natin dito sa Senado. Marami tayong tatalakayin. Number one, kuryente. Alam natin na mahirap ang kuryente. Tayo ang pangalawa tayo isa sa pinakamahal sa buong ASEAN. Tingnan natin, bakit nakakaganon?
yung ibang mga bat, yung ating mga grid, no? In fact, sa isang Ang ina, may script siya. Yung script niya, puta alam nung tarantadong reporter. Gago, no, nakita mo, meron siyang papel. Putang ina, alam nung reporter kung ano itatanong. Puta, hindi na ano eh, doon na sa likod eh. Ang galing yung dalawa. Ay, ina, mga artista talaga kayo ha. Puta ina, alam niya yung papel mo kung anong page na yung itatanong niya. Tangina, ibang klase. Michael. Ano mo, Michael? Big time ka na. Ay, nanto, no? Lukoy mo lelang mo, Benhar Abalos. Pucha yan. Pag nagtanong, walang practice dapat. Nagpa-practice eh, daya nyo eh. Pucha, nung tinanong si Willie Rebillame, walang practice. Nung tinanong si Marcoleta, walang practice. Nung tinanong si Vic Rodriguez, walang practice. Nung tinanong yung ibang mga nagkandidato, walang practice. Tapos kayo, nag-practice kayo. Oo, may page 1, page 2. Ang galing ha. Huli. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kami mabobola eh. Alam na namin yung mga kalibre nyo eh. hearing, sinasabi nila, sinasabi ito ni Cusi noong 2021 sa Senate hearing. Meron tayong excess na 2,543 megawatt. Ang inang galing oh, alam niya, kabisado niya. Kabisado niyo kung ilang megawatt to. Ina, alam talaga nito ni ano eh. Alam ni Michael eh, no? Kung anong ano na, no? Kung anong... Kung saan na silang page, ano? Pag-usapan na natin kuryente, ah. Oo, kasi sinulat ko yan eh, yung megawatts. Galing. No, napapower sa Visayas at Mindanao na pwedeng i-augment sa Luzon. Pero ano nangyari, hindi nadala because yung transmission lang kulang. Di ba? Isipin mo kung makakita ko na yan mo. This will mean dadami manufacturing, dadami po ang trabaho. At pangalawa, siguro tingnan din natin ang agrikultura. Ang ating mga farmers, ito yung gusto kong tutukan. Magandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, sa Kiko. Ang tangin ng galing. Rin to. Ito para si Pacquiao din to. Maganda daw ang ginagawa ng Pangulo. Tangina, ano yun? Hindi nila alam. Basta maganda yung ekonomiya. Ano maganda ginawa? Basta maganda yung ano, maganda yung programa para sa mga magsasaka. Ano nga? Ano yung nagawa? Basta. Tangina nyo, kulit nyo. Una lang magsasaka. Mapa 5-6 yan, uutang yan, sigurado. Siguro, importante, tulungan na natin. Yung ginagawa nila ngayon, gagawin nila ng 2% bigyan, maganda yan. Institutionalize na natin. Para mawala sa lahat sa magsasaka. Incentivize natin ang mga lupang agrikultura. Dahil baka mag-convert sila. Ay na, marami ka palang alam eh. Ba't di mo ituro kay Bongbong? Gunggong, mag-a-apply na naman tayo ng galung... Mag-ano na naman tayo. Mag-aangkat na naman tayong galunggong. Kailangan babaan mo royalty tax, babaan mo. No? This is the kind of things na kinakailangan natin. It is what is called food sustainability. No? So yun, malapit sa sigura, pagkain, kuryente, at higit sa lahat. Kung saan ako ngayon ang DILG governance, ano nito, yung Local Government Code 1991 ba yan? Yan ang Biblia ng lahat ng mga ng istruktura ng gobyerno. Pero lumang Huwag kang bumibiblia, gago, wala kang Diyos. Tumigil ka nga, bumibiblia ka. Tignan nyo nga ang ginawa nyo sa KOJC. Bumibiblia ka, Huwag kang bumibiblia, sir. Oo, bawal kay Satanas yun. Depekto. Nakalagay dito ang barangay, ang papagawa ng barangay road. Hindi na po pwede yun. Yung polisiya sa agriculture, dinibol natin, effective ba ito? Hindi. Sa kalusugan, sinasabi rito, lahat ng probinsya kailangan may tertiary hospital. Ang ina, isa lang nagtanong. Saan ka makakita? Tayo na isa lang nagtanong. Nag-speech na si Tanga. Kay Vic Rodriguez ang daming nagtanong. Siya isa lang nagtanong, si Michael lang.
Putang ina, ang galing yung dalawa, Michael. Michael and Benhar. Apakagaling yung dalawa. Putang ina, hindi kayo nabisto. Sabi ng code. Pero hindi lahat pinanganak ng mayaman. May mga probinsyang mahihirap. Hindi nila kaya ito. Dapat pasukan ito ng national government. So yun, aside from the fact na of course, ang ating criminal code is already outdated. Being a lawyer myself, tayo lang yata ang may batas na dischero. Dischero is basta Natsambahan niya si Michael, no? Mantakin mo, nag-iisip siya eh. Sino magtatanong? Michael, ikaw. Para yung sa magician, no? Kailangan ko ng props. Kailangan ko ng assistant. Teka, pipili ko ikaw. Gusto ko ikaw. O, anong card to? Ito ba yung card mo? O, okay. Natsambahan niya si Mark eh. Sakto yung tanong ni Mark doon sa listahan niya ng mga sasabihin. Puta, nag-declamation siya. Nangampan niya siya. Puta ina, question and answer yan, sir. Puta ina, hindi naman yan, hindi pa meeting di avance yan. Matagal pa meeting di avance, anak ng tinapay, oh. Ano ka sa adultery, hindi ka makakapasok din ng certain area. Kasi sa Spain, wala ng dischero eh. So, maraming pwedeng gawin. Pati Spain na damay. Pati Spain na damay, ibang klase. Moan Galvez, TV5. Oy, pucha, siyempre, GMA7, TV5, next. Oh, putang ina. Sec, magandang umaga po, Mon Guardes, TV5. Sir, given those sa mga accomplishments you had at sa mga nagawa po from the local government, how are you preparing as well sa pagharap po sa mga... Ang galing, no? Given all those accomplishments and all the things that you are doing in the local government, putang ina, ang galing. Given all that accomplishment and all the necessary actions, what are you doing? What are your plans? Eklat. bashers? Or sabihin natin, Ito na yung bashers. Ulitin natin to. Ito maganda to eh. O sige. how are you preparing as well sa pagharap po sa mga bashers? Or sabihin natin sa social media, are we ready to face those at least masabi mo yung mga accomplishments that you had? Given na sa top 12, pumapasok Tinan mo. Paano mo isisingit yung tanong tungkol sa bashers? Unang-una sa lahat, if you are saying that this person, sino to? Si taga TV5. If you are saying this person has a lot of accomplishments, if this person is an accomplished person, paano siya magkakaroon ng bashers? Pucha, hinahanap niya na yung page sa script eh. Nakita niyo yung mukha niyo, hinahanap niya na eh. Taka na, anong page yun? Page 4. Page 4 yun. Putay na. Saan ka makakita ng ganyan bashers? Na itanong sa'yo yung bashers? Lalo na sa, contradicting talaga. Diego Latigo. Sabi niyo, ito pinakamagaling. Magaling siya sa DILG. Magaling siya sa Mandaluyong. Given all those accomplishments, how are you gonna deal with bashers? Putang ina. Paano magkakaroon ng basher kung magaling? May magre-reklamo ba kung magaling? Sige na nga, anong page yan? Anong sasagot? may sale of survey pero nasa bottom. Well, ako'y naniniwala na unang-una bago mukha ko ako. Ang aking... Hindi ka na bagong mukha. Ang kapal nga ng mukha mo eh. Lahat na nga ng interview, simula pa nung 2021, mukha mo na yung nakikita namin eh. Hanggang ngayon, mukha mo pa rin eh. Hindi ka na bagong mukha. Actually, nasuya na nga sa'yo sa kaka-interview mo eh. First time na may Abalos na papasok po sa politika. Hindi yan eh. Pero, First time na Abalos na may papasok sa politika? Takin naman, saan ka magaling? Di ba sa politika? Kayo na nga lang Abalos nagpapalit-palit sa Mandaluyong eh. Anong first time na may Abalos na papasok sa politika? Nagsasabi mo. Pagtapos mo, asawa mo, tatay mo, anak mo. Anong first time may papasok na Abalos sa politika? naniniwala naman ako makaluli ang ating mga batas.
So I'm offering myself dito po sa nagawa ko nung ako'y mayor, nung ako'y DILG, nung ako'y MMDA. Mahirap din yung mga COVID yun. And you know, Oo na. Mahirap yung COVID yun, tokmol. Si PRRD ang problema sa bayan nun. Hindi ikaw. Mukha ano naman siya COVID nun. Kala mo programa niya. Tanga, inutusan ka lang. Ikaw lang gumawa. Kung wala yung nag-utos, sigurado ko wala ka rin gagawin. Makaano ka naman, parang ikaw ang nagligtas sa Pilipinas nung panahon ng COVID. we have to unite at naging template ng mga araw ay ang Metro Manila. Bashers, wala akong problema sa bashers. Basta alam mo sa puso mong tama ang ginagawa mo. Kung lahat ng bashers sa asikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? As long as alam mo, Tama ba yun? Tama ba yun na halimbawa ako, basher mo, anong dapat mong gawin sa akin? Di ba dapat i-address mo yung issues ko? Kasi marami akong ayaw sa'yo eh. Hindi ko gusto yung ganitong ginawa mo, mali yung ginawa mong ganito, anong gagawin mo? Pabayaan mo yan, basher. Pabayaan mo yan, nagre-reklamo. Hindi ba dapat pag public service ka, yung reklamo dapat hinaharap mo? Di ba dapat pag public service ka, yung mga issues ng mga constituents mo o issues ng mga Pilipino, di ba dapat ina-address mo? Eh bakit hindi mo sila papansinin? Bakit hindi mo papansinin yung mga nagre-reklamo sa'yo? Anong klaseng ano yan? Anong klaseng serbisyo publiko yan? Kung yung may mga gusto lang sa'yo, yun lang yung asikasuhin mo. Yun lang iintindihin mo, yung mga gusto ka. Paano yung mga ayaw sa'yo? Di mo na pagsiservisyohan. Halimbawa, hoy, mahal-mahal na ng kuryente. Bahala ka, basher ka. Tama ka dyan, Diego Latigo Alam mo, nung zona ni PRRD, ang daming ralista sa labas, nilabas niya yun. Sabi niya, sige, mag-usap tayo, ano problema nyo? Kasi nga putang ina, pag may problema sa'yo, pag ayaw sa'yo, dapat lalo mong tinatanong, ba't ayaw mo sa akin? Ano bang problema mo? Ayusin natin yung problema natin. Sabi mo nga, unifying factor. United. Paano magiging united kung yung may ayaw sa'yo, dededmahin mo? Gulo mo? tama ito. No? Just do what is right. No? And of course, Paano nga do what is right kung may mga nagagalit nga sa'yo? Ibig sabihin, pag may nagagalit sa'yo, mali yung ginagawa mo. Pwede ba namang tama yung ginagawa mo, wala nagagalit, may nagagalit sa'yo? Sabi nga, alimbawa ako may ginagawa akong ganito, may mga gusto, dapat ang hindi mo pinapansin, yung may gusto. Gusto ka na nun ba't mo papapansinin yun? Tama na yung ginagawa mo sa kanila. Now, merong mga may ayaw sa ginagawa mo, you have to talk to them. Bakit ayaw mo? Ano problema? Gumawa ako ng tulay, anong masama dyan? Ayaw namin ng tulay, gusto namin swimming pool, gano'n. Yung may mga gusto sa'yo, let them be. Gusto ka na niyan. Yung ayaw sa'yo, you talk to them. You ask them. You try to solve their problems. Kaya sila nagre-reklamo, kaya sila may problema sa mga ginagawa mo. Kasi nga, hindi nila gusto. Then, try to talk to them and ask them what's the problem so that we can solve it. Wala. Kung ako yun, yung mga bashers mo, I will address my bashers. Kasi kaya nga tayo nagsiservisyo sa tao. Ibig sabihin, gusto natin as much as possible, lahat masaya. Kung may hindi masaya, I have to talk to them. I have to make them like me, ganun. Tanga ka pala Paano kung yung basher, kalahati nung boto mo? Paano sila boboto sa'yo? You have to make legal to the people who doesn't like you so that they will vote for you.
how can you win? Putang ina, mali yung ano mo, mali yung strategy mo sa pagtakbo sa politika. Hindi mo pwedeng tablahin yung mga bashers. You have to win those votes because those votes can make you win. Kasi these people that like you already, you will have their vote kahit na tumambling ka araw-araw. Pero itong mga ayaw sa'yo, you should try to make kumbaga win their votes dahil nga ayaw nila sa'yo. Dapat anuhin mo yan. Sabi nga ni Diego Latigo, yung basher mo pa naman 32 million. Lahat ng bumoto kay Inday Sara. Lahat ng bumoto kay Inday Sara, basher mo. Paano ka mananalo? Utangin na kung baliktad ang utak nyo. Unless dadayain nyo eleksyon. Unless, putang ina, sure na kayo na mananalo kayo dahil nakatanim na yung mga program dyan sa mga computer na gagamitin sa eleksyon. Sabi nga nila Jingsky, di ka pa senador, di ka na namamansin. Di ka pa nananalo, nandidedma ka na. E paano pag nanalo ka na? E di pinahirapan mo sila. Di naghiganti ka. Saan akong probinsya natalo? Anong probinsya yung hindi bumoto sa akin? Tayo na walang budget yan. Gulo mo mag-isip. Natural lang kritisismo. Pakinggan mo naman ito. Tingnan mo baka tama naman siya. Yun naman pala eh. Tangina, sabi mo kanina hindi mo papansinin. Tapos ngayon, yung kritisismo, pakinggan mo baka tama sila. Ano ba talaga, Balos? Gulo-gulo mo. Ano ba talaga? Idededimahin mo sila dahil kapag pinansin mo sila, wala kang mararating o papansinin mo sila. Sabi mo rito, kailangan mong alamin kung ano yung problema nila, paano mo susolusyonan. Yun naman pala eh. Pag sinasabi mo kanina, dededimahin mo. Ang gulo-gulo mo, Abalos. Tangina, hirap na ako sa'yo. Para kayo si Pacquiao. Oo, tama, Diego Latigo. Kaibigan kasi ni Pacquiao to eh. Pares kayo ni Pacquiao. Gulo-gulo nyo. Make up your mind. I-research mo. At kung tama naman ito, i-correct mo na dapat mong gawin. Pero yun ang babash lamang kasi ito na binabash ka lang for no reason at all. Pero pwede yun. Hindi ka binabash for no reason. Binabash ka nila kasi ayaw nila sa'yo. Parehas din sila nung nagre-reklamo. Yung reklamo, bashing na sa inyo. Yung nagre-reklamo at saka basher mo, iisa yun. Oo, pinaghiwalay nyo pa, isang section lang galing yun. Kaya ka binabash, kaya ayaw nila sa'yo, may mali silang nakikita. So you have to address it. Pag in-address mo yun, o di ma-convert mo sila, gusto ka na nila, yung may gusto sa'yo, ayaw naman sa'yo, ganun. Gulo-gulo mo, Abalos. Pabayaan mo na sila. Kung lahat ng kumakahol sa kanto, titigilan mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. Ay, hindi. Puta, pag may nakita kang mahirap, kung lahat ng krimen na nakikita mo, hihintuan mo, hindi ka makakarating sa pinaroroon, hindi. Kailangan lahat hintuan mo. Lahat pagservisyohan mo, hindi lang yung may mga gusto sa'yo. Nina, salamat. Sir, hindi lang dapat yung may mga gusto sa'yo yung pinagsiservisyohan mo. Pag may nadaanan ka na may problema, babain mo yun. Alamin mo yung problema, solusyonan mo. May nadaanan ka ulit, may problema, babain mo. Lahat yan, buong Pilipinas yung tinatakbuhan mo eh. But sana kung sa Mandaluyong ka lang tumatakbo, namimili ka lang pala ng hihintuan eh. Diba? Parang sinasabi niya na kung lahat hihintuan mo, kung lahat poproblemahin mo, di ka makakarating sa kaparoroonan mo. Kung ibig sabihin, mamimili ka lang ng susolusyonan. Susolusyonan mo lang yung mga tropa pits mo, yung mga nadadaanan mo, babayaan mo na, ganon. O si PRD, lahat ng mga bashers niya, lahat ng mga tanong sa kanya ng mga media kahit kakupalan, sinasagot niya. Oo, nakipag-ayos siya sa ganito, nakipag-ayos siya sa ganyan. Pag ayaw talaga, rambulan, ganun lang yun.
Oy, Michelle Mangarin, salamat po. At hindi ko sila pinansin. Ang importante, mission accomplished. Ayun, hindi mo nga pinansin. Ang importante, mission accomplished ako sa presidente. Kahit maraming galit, wala akong pake. Kasi pag hinintuan ko yung mga galit, hindi ako makakarating sa paroroonan ko. Ano yun? Magsenador. Very good, Abalos. Pero believe talaga kami sa'yo. Kasi yung mga tanong mo, planted. Meron ka pang script. So, bakit ka merong script? Kasi, alam mo yung tatanong nila, ganun ba yun? Kasi nakita ko tong mga, itong mga mga nag-file ng COC, wala naman silang script na binabasa. Pero ikaw lang, bukod tangi na may script na binabasa. Si Mark Tolentino, attorney Mark Tolentino, may script kasi nga, kailangan niyang basahin kung ano yung sinabi ni Pastor. Di naman siya si Pastor eh. Pero ikaw, tanong, meron kang listahan? Abay, ang galing-galing mo. Ang galing-galing nyo. Ay, nakakapagod.